Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Susan Goodman content. At isang dekalibre din ito kasi konektado ito kay Norman Mangusin. At gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. Pagkarmat hindi po yung topic natin ay about kay Norman Mangusin na pinapatamaan nitong si Susan Goodman. Pagbibigyan natin itong taong ito dahil meron na naman siyang latest post about sa mga credible evidence niya di umano na pinipilit niyang idiin ang aligasyon sa di umano na dating issue na nagba-viral noong 2017 na allegedly ay tungkol ito sa viral video na ng scam na mga nagpapa-annulment ng mga OFW, yung mga quick annulment kung tawagin mga ka-plastic. At ikinokonekta niya dito di umano sa isang bagong page na lumalabas sa social media which is yun yung page na yon mga ka-plastic. Alam nyo naman yon kung sino yon at kapangalan din naman niya yon. hindi actually kapangalan, katunog lang mga ka-plastic. So yun ang ating tatalakayin ngayong gabi na ito. Wag na natin patagalin mga ka-plastic. Base 7 hours ago, base sa kanyang post, ito ay para hindi na kayo mahirapan maghanap ng kinumpile na namin lahat ng available resources pati ang mga available links dito sa social media about kay doon sa abogado na yon mga ka-plastic na kanyang inaakusahan na inililink niya na iisa yung katauhan ni Susan at nung itong abogadong tinutukoy niya. Sabi pa dito, quote-unquote, hindi pa kasama dito ang videos and audio recording na mas solid sa ibang araw na siguro yon. Also, wala kaming pakialam kung super duper solid ka, kahombre ka o maging kahit ano ka man. At main goal namin ay mailanpad etong yung taong yon, yung abogadong Diobano na peke daw at ang mahirap sa mga OFW na niloko niya. At mahiharap sa mga OFW na niloko niya. Wala kaming pakialam kung iko-content o ipapansinin ba ni makagago ito, ang post na ito o ang page namin. Dahil hindi siya ang pakay namin at ang wala kaming pakialam sa kanya dahil sumagot na siya. Yun nga, yung about doon sa recent content ni Makagago WhatsApp man na wanted na ba si Norman Mangusin. Kaya please, wala kaming pakialam kung focus lang kayo kay Norman. Dahil daw si Susan Goodman sa kanyang page, sila daw ay focus din siya kay Susan. Yan ang sabi niya dito. Kagaya nga ng sinabi nyo paulit-ulit, huwag kayong maging Norman. Correction, huwag kayong maging utak Norman. Kung kayo gusto nyong magbigyan ng hustisya o justice ang mga umano'y na loko ni Norman, ganon din dapat ang goal namin dito kay Susan. We are also calling anyone who can help or who has more screenshot and other resources that can strengthen this case. Baga naghihimok itong page na ito mga ka-plastic na magpakita rin kayo ng credible source of evidence na nagpapatunay na kayo'y na-scam ng peking abogado di umano mga ka-plastic.
Wala kaming ibang hangad kundi tulungan lang din ng mga OFW katulad namin. Kasaka nakakatuwa din ng mag-ala Detective Conan. Ayun nga eh. Ito po yung mala Detective Susan Goodman, mga kaplastik. Ito ang itatitle ko sa video na ito. Dahil lahat na ng pwede niyang lagay ay nandito na. Update. Here are all names or alias here are all names or aliases that Susan Yance allegedly used from the earliest to the most recent. Yan mga kaplastik. Ito po yung mga pangalan niya mga kaplastik. Kayo na po ang magbasa. Kasi ito po yung mga dati niyang pangalan since 2017 issue. Yan. Napakarami. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 katauhan yun. Mas matindi pa to kay Sensui mga kaplastik. Dahil 10 ang pagkatao o pangalan ng isang abogado na inaaligasyon nila o inaakusahan nilang peke at manloloko mga kaplastik. Ayan, Bersales and Associate Legal Advocates PH at yun Ati Sabi Filipino Lawyer di umano. So bali 13 pala siya, no? Ang dami, no? Pero yung Bersales and Associate isang page po yun, tsaka yung legal tsaka itong latest page niya ngayon mga kaplastik. And now she is allegedly using the name Ati Aria without surname. Ngayon may bago na naman siyang pangalan. Sabi ni Goodman na ang pangalan niya ay Attorney Aria, mga kaplastik. So mag-proceed na tayo sa unang ebidensya niya. Yan. Yan ang unang ebidensya na mga kaplastik. First evidence niya, Facebook page that initially raised concern about yun mga kaplastik. Then hinighlighten niya yung post ni Jejemon that was January 23, 2023 na ang quote-unquote peking annulment lawyer na karamihan biktima ay mga OFW. Then binanggit niya yung taong yon na nagba-viral that was 2017 aka Ate Emily Season aka Emily Season aka Parenya Salbahe ng attorneybatas.com mga kaplastik. Yun yung kauna-unahang page na kung saan ay nakalagay doon ng mga pangalan niya. So 3 katauhan agad yung ipinakita niya dito. Diba? Attorney Emily Season, Emily Zizun at saka Parenya Salbahe. Gawain niya talaga ito noon pa man. Yan mga kaplastik. At ito yung mga itsura niya mga kaplastik. At kung doon makikita nyo doon sa kaliwang kanang bahagi ng kanyang larawan ay may kahawig siya sa damit ni Sara Diskaya. Ba't ganun, no? Mga suotan ng mga korap at mga talagang hindi mapagkakatiwalaang tao ay pares na pares ang suot nila ni Sara Diskaya mga kaplastik. Yan, no? At post pa nga to ni Golly May mga kaplastik ha. Isang netizens din ito. So pangalawang netizens na po yun nag-post. Isa si Jejemon at si Golly May. Na ang sabi niya, siya po si Susan Attorney Alice C. Villanueva aka Attorney Alice Villanueva and Attorney Gabi Gibero o Gab Gibero. O di ba? Ang dami niyang pangalan mga kaplastik. Hindi naman yan magsasabi ang mga ganyang tao kung wala talaga silang patunay na ebidensya. So kung totoo man nito mga kaplastik,
Itong dalawang netizens na to, bakit hindi nagrereklamo sa piskal o sa NBI? Bakit kailangan po mag-stood up yung mga malalaking tao para sa kanila? Na pwede naman nilang gawan ng paraan. So wala kayong panahon magsampa ng kaso kung totoo man nito, mga kaplastik. Diba? So hindi ko naman kayo pinagdududaan. Baga, huwag natin i-rely sa mga malalaking tao na sila ang kumilos para sa inyo. Kasi maging yung malaking tao na tinutukoy nyo, yung mga malaking taong hiningan nyo ng tulong, mayroon pang kasalukuyang pinaglalaban. So kung magpo-focus siya sa ibang tao, magkakaroon po tayo ng problema. Magkakaroon po siya ng problema. Kaya nga that's the reason why hindi niya muna pinapansin ito. Kaya nga sabi nga niya, ay focus muna tayo dun sa budol na lalaking yon na si Norman. So next page 2 evidence ni Detective Goodman. Sabi niya dito, posted by Attorney Milano Batas Mauricio Jr. Ayan, that quote unquote ay mga pangalan ng mga peke nagpapanggap at nanlolokong Attorney Batas. Kinikilala niya yan. And then naka-highlightin pa dito, Attorney Batas ay sina Attorney Benjamin Bersales at si Attorney Adrian Arugay. And then agad na sinaliksik sa Korte Suprema ng Mauricio Law Office kung mga abogado ang mga ito. Pero lumilitaw na peke at falsifikado sila mga abogado. Yan ang sabi ni Mauricio Lazo ni Melanio Lazo Mauricio Jr. Nag-check po siya, nag-verified po siya, mga kaplastik, dito sa Supreme Court ng Mauricio Law Office kung mga abogado nga talaga itong dalawang tao na nabanggit. Pero nakumpirma ni Melano Lazo Mauricio ay hindi talaga lehitimo ang nabanggit na abogado. So ang tawag dito sa page na ito, Ati Batas. Yan, lawyer at atibatas.com. Yan yung second evidence ni Detective Susan Goodman. So kung totoo man ito, mga kaplastik, bakit hindi po reklamo itong si Melario Lazo? Di ba, mga kaplastik? Kumbaga sa halip na magreklamo siya at sampa ng kaso itong nasa likod na ito, bakit ginawa na lang niya is awareness? Nag-post siya sa social media. At ito po yung mga pangatlong evidence, mga kaplastik. Attorney Jose Bersales and Adrian Arugay's Facebook account. Diba? Ito po yung binilog na ito, ibig sabihin yan yung itsura ng profile niya. Yan. Hindi ko alam kung sino dito si Jose Bersales, pero I think it's yung matandang lalaki. Na in-highlightin din niya yung fine wine, meaning senior citizen. At meron pang isa pa, si Adrian Arugay, 61 followers po ito, mga kaplastik, na naka-private ang kanyang profile. And then at the same time, yung link niya is snowfix is snufx.com. Yan yung link niya. Then makikita dito kay Jose Bersales, mga kaplastik, na ganito rin ang kanyang bio, na nakalagay din ay fine wine, meaning senior citizens. At the same time, parehas din ng link, nsufx.com. Diba? Jose Bersales, kung totoo man ito na magkaparehas kayo ng identity at iisa lang ang link ninyo,
pakipaliwanag niyo po kung ano po yung mga dapat nyong ipaliwanag about dito. So next page naman tayo sa page 4 na Detective Goodman. Ang sabi naman dito is invoice issued by Atis Jose Bersales, alleged accomplice of attorney Maria Sabian Libiste, yung another identity na ang inaakusahang peking abogado, mga kaplastik. At ito, naka-highlighten po itong Bersales and Associates na page na ito, ang pangalan ni Jose Bersales at yung mga lugar. At ito po yung kanyang website with www.saklolaw.com, mga kaplastik. Ayan. May mga sum of bill na binayaran po ito na humigit kumulang umabot ng 100,000. Ang laki ng legal processing fee nila, no? Umabot ng 250,000, mga kaplastik. So, yun. Next page naman tayo sa page 5. Sabi naman dito ni Detective Goodman, a group chat created by attorney Maria Sabian Libiste. She also added 2 individuals who, accordingly to Melanio Mauricio's post, are fake and pretending to be lawyers from attorney.batas, mga kaplastik. So nagsasabi rito, mga kaplastik, na siya ay nag-create ng mga panibagong Facebook page, mga kaplastik. Ayun. According to Melanio Mauricio post, sabi nga na yon, yung kanina ay peke at nagpe-pretend o nagpapanggap na lawyer o abogado. At kung mapapansin nyo po, may hinighlighten din tong si Detective Goodman na nakalagay dito yung mga larawan ni Jose Bersales, naka-encircle, at itong si Adrian Arugay ay meron ding username na Ayer 2000. At ngayon, yung Ayer na yon, binigyan niya ng kahulugan. 'Di ba, mga kaplastik? Etong Ayer ay nangangahulugang Rhea, kung babaligtarin, mga kaplastik. So ngayon, yung Rhea na yon, kung iyong gagawin ng 'di ba, yan sinasabi ko na naman yung common sense na naman yun, mga kaplastik baka tayo kasi pag no common sense mapapahamak daw Ito kasi yung Rhea di umano ay ikinumbert niya sa pangalang Ria, R-I-A. So questionable na yun, may question mark na Ria. Sa latest victim yon ng 2024, November 2025. At ito po yung may panibago na naman po siyang profile na kung saan may subtitle po siya na Japanese. Yan, Gabel Lady yung username, then yung profile picture niya aso. Abangan nyo yung aso na yan, mga kaplastik. Kung bakit, alam mo na. Pero yun naman isang tawagin natin conspiracy base sa investigasyon ni Detective Goodman, mga kaplastik. So next page tayo, mga kaplastik. Since, mga kaplastik, na discover niya yung username na Ayer equals to Rhea, then kinungklud niya as Aria, question mark, mga kaplastik. Ngayon, mayroon isang page na naman na nilabas at nilikha ng isang peking abogado di umano, mga kaplastik. At nakasulat pa nga dito, I am Ria Dasabi, Filipino lawyer. At ito po yun, Lamria Dasabi, Filipino lawyer, mga kaplastik. At ito yun, hinighlighten niya, Dasabi, Filipino lawyer. At shinare niya mismo yung sarili niyang account, mga kaplastik.
dahil multiple accounts siya, yung sarili niyang account, sinishare niya yung mga bago niyang Facebook page. Diba? Yan. Pakipaliwanag po ito sa mga matatalinong vlogger na nagsasabi na bobo raw yung mga tao nagsasalita dito, mga kaplastik. O nagpo-posting na mga ganyan. Baga hindi naman natin kinukonclude o binibigyan ng tuldok o katotohanan yung mga na lumalabas sa social media. Pero ang laking tanong kasi ito, mga kaplastik Saan pala isipan? Kung ikaw ay gagawa ng mga alias, halos dikit-dikit yon, mga kaplastik. Diba? At ito yon, mga kaplastik, meron pa siyang sinabi si Detective Goodman na ang sabi niya, backup account during the Norman Mangusin versus her Heritage Hotel stunt. Yan yung gumawa na siya ng bago niyang account. Kaya halimbawa na magkasilipan ay meron na siyang backup account. Diba? Yan yung sinasabi ni Detective Goodman. At sa page 7, mga kaplastik, ayan, medyo mahaba na. Sabi na sa page 7, attorney Filipino lawyers also went live using this page during the Heritage Hotel stunt in the feeding program. She also shared this page on her official page na nagngangalang Attorney Filipino Sabi Lawyer with the caption similar to backup account in case shit happens. Ayan na, sabi ni Detective Goodman yan, mga kaplastik Ang sabi niya ay kung sakaling magkaroon man ng silipan o tawag dito na bulilyaso yung kanyang mga ginagawa sa social media, ay gumawa na naman siya ng backup account, which is yung tinatawag na Attorney Filipino Sabi Lawyer. Binaligtad lang. Diba? Binaligtad lang yung pangalan. But unfortunately, we were unable to take a screenshot and their post was deleted shortly after. So hindi niya na screenshot yun agad, mga kaplastik. Yun lang. Mabilis siya Alam mo, mga kaplastik, ba't kasi magpo-post ng mga ganung bagay na ikakapahamak mo? Kung i-delete mo rin lang naman. Diba? Kung nagdi-delete ka o nagpapatay ka ng comment sa iyong page, bakit mo ginagawa yon? So nangangahulugan, takot ka na masagot ang iyong mga paratang sa iyo ng mga netizens, mga kaplastik. Kung hindi ba talaga totoo, di ba? Kung hindi ba talaga yung totoo yung mga paratang sa iyo, bakit mo pinapatay yung comment at pinagdi-delete mo yung mga videos mo? At the same time, yung mga photos mo. Diba? Yun lang naman So, eto, tuloy natin. We are calling to anyone who may have the screenshot of her sharing the Lamria TSFL. Ayun, Lamria. Ayun, tama. Page on her official page to help to strengthen the link between the two accounts. Ayan, nakikita nyo yung larawan na yan, mga kaplastik, na kung saan magkaparehas yung itsura ng layout ng sasakyan. Let's say maraming lusot dito, mga kaplastik. Pwedeng niyang idepensa dito na nag-iisa lang ba ang model ng sasakyan ng ganito? Nag-iisa lang ba sa buong mundo ang ganitong uri ng sasakyan? Maaaring hindi ito matibay na ebidensya, mga kaplastik. Yung mga binilog ni Detective Goodman. Ito po yung post na sa kaliwang ni Attorney Maria Sebien Libistes, update profile picture. 'Di ba nung una ang profile picture niya aso.
Ngayon, nagpalit siya ng profile pic. Ginawa niya yung dalawang paa niya nakasampa doon sa sasakyan niya. At yung ang kanang bahagi naman na larawan ay screenshot from the one of her live stream using the Lamria TSFL page calling the Heritage Hotel front desk. Ang mali lang dito mga kaplastik, nag-live stream siya at nakita ang itsura ng sasakyan niya sa loob. So naging issue yun mga kaplastik. Naging issue nga naman. So next page mga kaplastik, page 8, evidence mga kaplastik. So dito, screenshot taking from the video call. Yan. Pinakita niya ang mukha ng tao doon sa video call na yon. At yung mga larawan na nakikita nyo po ay earrings po na kulay jade na green. Ang makikita nyo po doon sa screenshot mga kaplastik. Isa siyang hikaw. So next page page 9. Ito na yung yung paliwanag doon sa hikaw na yan. Post from her old page that she allegedly used to scam OFWs di umano. Yan ang sabi ni Detective Goodman At pinakita dito yung posting ni Legal Advocates.ph that was April 25, 2024 at ang caption ay may nagpa-consult Seymour. And then pinakita niya po yung hikaw na color green na jade mga kaplastik. So nagkaroon ng link, nagtugma. At dito naman sa kanang bahagi ay hinighlightin naman niya po yung para sa kasing nagmamalimos ako. Ang pangit. Samantalang katatanggap ko lang ng jade with diamond earrings galing sa client ko sa Taiwan. I mean sa 2K ba naglulupasay pa ako. Pero alam nyo kasi trabaho ko ito. Kayo na po, if kayo babayaran sa trabaho nyo, ay matutuwa pa kayo. Anyway, salamat sa client ko sa Taiwan. Kapakaganda nito. Yun. Baga yung pinapaliwanag dito sa post na ito mga kaplastik, na yung earring na diamond jade na green ay galing daw dun sa client niya from Taiwan na ibinigay sa kanya. Yun ang depensa. Diba? So yun yung rason niya. Tapos sa next page mga kaplastik, evidence number 10 ni Detective Goodman. According to the group of the latest alleged victims, this Facebook page belongs to Attorney Maria Sabien Libiste and is the same page that lied them to trust and be allegedly scam. Di umano. Diba? Di umano. At ito po yung hinighlightin niya, same address as the invoice from Jose Versales na kung saan ay taga Valle Verde, Pasig, mga kaplastik. Na ang page niya is Legal Advocates PH. Ayan. Iisa lang yung address ng attorney ni Maria Sabin Libiste doon sa page ng legaladvocates.ph. Ayun. Ayun So pakipaliwanag na lang po mga kaplastik kung mayroon po akong maling pagkakaintindi dito. Sabi nga kasi ng iba, mahina daw ang comprehension ko mga kaplastik. So ito yung mga ipinapakita lang naman na conspiracy lang naman to. Disclaimer lang po. Baga, hindi naman niya ini-exclamation point na iisa yung abogadong ng scam noong 2017 at yung ngayong tao na yon mga kaplastik. So next page 11 mga kaplastik.
according to one of the latest alleged victims, sabi nga niya, base daw sa bagong latest na allegedly na biktima, this Facebook account belongs to Attorney Maria Sabin Libiste. Yan ang sabi niya. Sabi ng biktima yun ha. So bakit hindi nila magawang isampa ng reklamo kung yan yung Facebook page ng taong to? Na ang nakalagay sa bio niya, Hoity Toity. Hoity Toity. Take note ha, Hoity Toity. Tandaan nyo po yung username na yan o yung nakalagay sa bio niya, Hoity Toity. Kasi ang sabi ng biktima niya, yun nga. Yan. So ngayon, sa page 12 mga kaplastic, taken from attorney, Filipino lawyers live stream mga kaplastic. Diba? Minsan, diba, pag nagda-live stream tayo mga kaplastic, may maglalabas doon na username o pangalan ng isang vlogger. At yun na nga po yung lumabas doon sa live stream niya. Ang pangalan niya, Hoity Toity. Hoity Toity din po yung doon sa bago niyang page na Filipino lawyer. So ano po ang paliwanag dito mga kaplastic? Accidentally lang ba na magkapareho ang pangalan ng Hoity Toity sa ibang page? Imposible naman yun. Kung gagawa ka ng username, imposible magkaroon ng kapareho yun. Even na Google, pag gumawa ka ng username o Gmail account, kapag may kapareho kang Gmail account, automatically i-decline ni Google yun. Diba mga kaplastic? Yun na ipaliwanag ko lang. Diba? Pero hindi natin exclamation point na iisa lang tao to. Maaaring sabihin natin, baka nagkataon lang, dahil base nga dito sa profile, Hoity Toity, pero yung username niya sa livestream, Hoity Toity din. So pagbigyan natin ng conspiracy pa rin na baka hindi naman siguro nagkataon lang. Kayo naman masyado kayo nag-iisip ng masama sa tao. Kaya Detective Goodman, mas galingan mo pa po yung pag-iimbestiga para mas convincing. Pero for the meantime, tutok muna tayo dito sa ebidensya mong etong araw na ito. Yon, page 13 mga kaplastic, sabi ni Detective Goodman, post from one of the latest allegedly victims. Yun nga yung nakaraang content ko na nagngangalang Sis Chin Miranda mga kaplastic, na nagpost siya at minention niya yung attorney na yon. Kilalang kilala niya yung attorney na yon mga kaplastic. Imposible naman na ikaw ay magpapile ka ng quick annulment sa isang abogado nang hindi mo kilala yung tao. Diba? At nakabanggit pa nga dito, halos lahat ng pangalan ng mga abogado ay kabisado niya. From Sabian Libiste, Alice Villanueva at Gibe Gibero. Kilalang kilala niya. Diba? Sabi pa nga ni netizens mga kaplastic, di ba tanga? Ang tanga niya, sabi niya, may pa-post pa ka pa sa page mo kasama yung aso mo. Nakalimutan mo ata mag-send ka ng pagkain na kasama din yung aso mo. At yun po yung pinagdidiinan nila mga kaplastic. So alam nyo na palang scammer po yung taong nang scam sa inyo na di umano, peking abogado, ba't hindi kayo nagsampa ng reklamo noon pa? Bakit kailangan yung antayin ng pagkakataon na mayroong mag-stood up na malaking vlogger at umaasa pa kayo sa kanya? Bagamat ngayon na may mga problema pa siya na hindi pa niya pwedeng ipaling sa ibang tao. Diba mga kaplastic? Yan nga yung sinasabi niya ng isang vlogger, social media influencer. Ngayon sa page 14 mga kaplastic,
From one of the latest alleged victims na naman, mga kaplastik, meron na naman po siyang biktima na hindi lang 2, 3, higit pa. At nagpakita po siya ng profile picture sa account niya na Maria S. Libiste. Kitang-kita yung mukha niya. Na was taken from Bungo TV's live stream. At ang mali pa dito, mga kaplastik, si Bungo TV ang unang-unang pumutok ng issue dito. Noong nag-livestream si Bungo TV, na-expose niya yung mukha ng di umano abogadong peke daw. Ayan. At lumabas pa dito yung yung profile name niya, Her Philosophy. Ayan. Sa live stream niya. Next one, mga kaplastik, page 15. Medyo marami-rami to baka umabot ng 1 oras yung content ko na ito. Sa post niya sa bagong Facebook page ng bagong abogado na di umano na inaakusang pekeng abogado, pinakita naman dito ni Detective Goodman yung kanyang Gmail account na ang pangalan niya herphilosophy@gmail.com. So nagpatibay lalo, mga kaplastik, yung Gmail account niya, pati yung username account niya dun sa live stream ay tugmang-tugma, mga kaplastik. At ang masakit pa dito, nakita pa yung mukha niya. Yun base sa pag-iimbestiga ni Detective Goodman. Ayan. Tapos may nakalagay po dito sa kanyang email na Attorney Ira. Yung kanina, di ba? Aria. Yung tinatanong niya na Aria na binagligtad niya na Rea. Yan kanina, di ba? Ito yun. Ayan. Yung Ayer na naging Rea na naging Ria. Yun, mga kaplastik. The biggest question is, may lusot kaya tong inaakusahan nilang abogado? Siguro hanggat pala wala pa naman na ilalabas na matibay na ebidensya, mga kaplastik, ay kaya pa rin niyang tanggihan nito, mga kaplastik. Baga conspiracy pa rin to. Haka-haka na naman to, mga kaplastik. Kasi marami magagalit kasi. At ito sa page 16, mga kaplastik, kung mapapansin niyo po, notice that files, the dog and the red bracelet is taken from the attorney live stream. Kung mapapansin nyo, mga kaplastik, yung posted ng Facebook page niya na pinakita niya yung sahig niya na kulay brown at ang aso na alaga niya na may parang chihuahua, something like that, kung ano man breed yan, ay nakita rin po dito sa screenshot taken from the video sent by Attorney Maria Sabien Libiste to one of the alleged victims, mga kaplastik. Yan yung nag-live stream siya before, di ba? Yung pinakita ni Mendoza. Na yan, na pinadalhan siya ng dog food ng isang kliyente niya. Yon. At nakita po dun sa live stream yung aso niya. At the same time yung bracelet niya magkapareho. Red bracelet. At yung sahig ng bahay niya parehong pareho. So ano ang paliwanag dito, mga kaplastik? Hindi pa rin ba iisa ang taong nasa likod
na inaakusahan na peking abogado di umano. So, given natin, wag nating basta-bastang i-conclude na iisa lang yung tao. Malamang baka nagkataon lang na yung bahay nila at yung bahay na inaakusahan na tao ay baka nagkataon lang na uso. Yung sa kanila yung ganitong sahig, di ba? Malay natin, di ba? Pero kung napatunayan man talaga na iisang tao yan, good luck na lang po dito sa taong ito. Kasi marami nagsasabi na bobo raw tayo. Ginagamitan agad natin daw ng common sense. Pero wala tayong magagawa eh. May tinatawag tayong Data Privacy Act. Mga kaplastik. Kaya isipin mo, gagawa tayo ng isang bagay na ikakaagrabyado natin sa ibang tao. Kung halimbawa ako yung magiging scammer, halimbawa lang magiging scammer ako mga kaplastik. Siyempre, ang unang-unang gagawin ko, padadamihin ko yung identity ko. Padadamihin ko yung mga pangalan ko at hindi yung ibibigay kong pangalan na yung tunay kong pangalan. Siyempre, hindi ko gagawin yun. Tanga naman ako, di ba, kung ganun. Kasi madali ako ma-search sa PSA at the same time sa lahat ng ahensya ng gobyerno na pwede akong i-search doon. Natural, gagawa ako ng multiple identity, multiple alias para hindi nga naman ako mabilis maakusahan ng mga kalabang ko just in case na masabit ako sa isang bagay. Diba mga kaplastik? Kaya once na sumabit yung isang pangalan ko, halimbawa yung Tokmol pangalan ko sa isang pangalan, sumabit man yun, hindi may pag-asa pa ako, mayroon pa akong 7 pangalan. Diba mga kaplastik? At kung sakali man niya na nag-livestream ako at hindi ko maiwasan na magkapareho pala yung itsura ng sahig ng bahay ko, pwede ko namang idepensa na bakit? Isa lang naman ang hardware na binibilhan natin Di ba? Di ba? Pwedeng ilusot niya yon. At the same time, yung bracelet tsaka yung aso. Mga kaplastik. Next page, humahaba na yung mga dada ko eh. The Heritage Hotel Bell Issue. Ang sabi dito mga kaplastik, in January, attorney, Filipino lawyer, posted on the live stream on her 2 Facebook pages that she was at the Heritage Hotel looking for the Norman Mangusin. Diba? Gusto niya makita si Norman that time nung January. Yan yung panahon na nagbabakasyon yung isang social media influencer na binigyan niya ng kalat yung sarili niya na hindi niya alam mahuhuli siya. Norman Mangusin did not appear when his name was called at the hotel lobby. A few days later, Norman showed a bell with a man's face on it and stated that it was not Ati Sabi, Filipino lawyer, who went to the Heritage Hotel. Ano yun? Ibang tao kasi yung pumunta doon na nag-livestream ng kanyang gamit ang kanyang Facebook page that time. Attorney Kuno di umano initially denied the allegation and claimed that image was edited. Diba? Na meron kakampi si Norman that time na isang content creator lang na hindi kilala na Monica D ang pangalan na ikiniklaim nga nila na yung nasa larawan na isang lalaki. She did deleted the post and the later posted again. Di ba? Mahilig kasi siya mag-delete mga kaplastik Pero nung pinost niya, cut na yung video that time nung kino-content ko yung about doon sa mahiwagang service bell mga kaplastik. Kinat na po yung part na yon na dapat ang plano ko doon ay isusum in ko sana yun kung sino yung lalaking yun. Stating that she was looking
for the man caught in the CCTV footage shown by the Norman during his live stream. That post was also deleted. Diba? Mahilig siyang mag-delete. She later posted again na naman. Pinost na naman niya ulit. That sinasabi niya, claiming that the person seen in the CCTV footage was his 17-year-old brother. This post was likewise deleted within a few hours. Ang pangit, di ba? Ididepensa mo yung sarili mo. Magpo-post ka sa social media, tapos ang gagawin mo, i-delete mo rin agad. For what reason? Kung wala kang tinatagong mali sa kapwa mo. Na magpo-post ka, mamaya-maya mawawala na. Baga temporary statement ba yung ginagawa mo o temporary na kinakabahan ka na o anything else? 'Di ba? Yan, yung CCTV na to, ni-request to ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. At ito yung lumabas na muka na sinasabi daw di umano ay 17-year-old daw na kapatid niyang lalaki. Na inamin naman niya na kapatid daw niya yun. Na nakita sa CCTV, mga ka-plastic. At ngayon, mga ka-plastic, sa page 18, may isa na naman pong netizens na nagagalit na nagngangalang Gina na naka-highlight din dito yung pangalan na naman ulit ng abogado di umano. Na kung sino pan po ang nakakakilala sa babaeng ito naging biktima ng panloloko at panloloko sa mananal ng kanilang mga kasal, mangyari ay lumantad po siya. At ang naka-highlight din dito, 9 million pesos po. Sa loob lamang po ng isang taon ay naging instant milyonaryo na siya, mga ka-plastic. So yung pinayad po yata ng itong biktima na ito ay 9 million pesos. Sobrang laki. Pwede talaga siyang makasuhan ng large scale stapa sa kung ganun, mga ka-plastic. At ang dami din pangalan na halos pare-parehas lang po ang mga pangalan. Tugmang-tugma doon sa mga ibang biktima like ang pangalan dito is Attorney Alice Villanueva, Attorney Gibby Gibero at si Gab Gibero. Halos pare-parehas lang. Pati yung original name yata di umano na Susan Yance. 'Di ba? At ang address po sa Pasig din, mga ka-plastic, yung page na yon na nakikita natin kanina lang. Diba? At ito po yung nakita sa CCTV, mga ka-plastic, na sinasabi niya na younger brother niya. Yan. Yang lalaki na yan. So malamang sa malamang, pwede naman niya tanggihan na naman tong aligasyon sa kanya, mga ka-plastic. Pwede naman. Kasi wala naman siyang itsura, wala naman siyang clear face na nakikita sa picture na ito. So, pasok pa rin sa alibi, mga ka-plastic. Yun nga lang, dun sa may CCTV footage na nilabas ni Norman Mangusin, ay clear na clear yung mukha niya. So next page tayo. Sa page 19 kasi ang sabi dito, ayon kay Detective Goodman, this is a person allegedly victims identified as one who claimed their remittance as pair back as 2017. Ayun. Yung nagkuha siya ng pera sa remittance center way back on 2017. Na identified po yung lalaking ito at ang nasa CCTV ay magkahawig. Ayan. Matabang lalaki daw siya at ngayon sa 2025 may bigotilyo na siya. Baga tandem sila. Paldo yung magkapatid. Di umano.
Sabi dito, this is the individual who was seen live streaming, entering the premises and asking for Norman Mangusin on the Attorney Diomano Elamria TSFL Facebook page. Yan, dalawa na nakita. Attorney Diomano later claimed that the person involved was his 17-year-old minor brother, according to her deleted in January 2026 post. Ayan. Diba? Sa page 20 naman, deleted Christmas Facebook post sa mismong page niya, mga kaplastik, sa Ayala Alabang Village. At nakita rito yung pagmumuka ng kanyang kapatid. Diba? Tugmang-tugma. Kaya mahilig siyang magbura ng comment at magpatay ng comment. Magpatay ng comment, magbura ng post, mga kaplastik. Ayan. So, paano nga naman niya ipapaliwanag to, mga kaplastik? Na yung inaakusahan ni Norman Mangusin na nakita sa CCTV, pati dun sa mismong Facebook page niya, na ipinost niya nung kamakailan lang nung Christmas, ay nakita rin siya dun na nakangiti pa, abot hanggang tenga. Paano natin masasabi na magkaiba sila ng identity? Ayun. Yun na yun. So, nananatili pa rin tong conspiracy, mga kaplastik. Malay mo, baka may kamukha lang tong lalaking ito. Hindi lang naman siya ang iisang mukha sa mundo. Mayroon kahawig lang, di natin alam. Kaya di umano pa rin. Sa page 21, mga kaplastik, yung attorney ni Kuno, di umano, ay deleted per statement when he issued concerning Susan Yante Arauz. Susan Yance Arauz. That was posted in 2025 yan, mga kaplastik. Ayan. Nag-statement siya. Noong 2014 to 2017 ay nagbaligtad ng sitwasyon. I was publicity link in the controversy. I did not control. Pinahiya sa media at mula noon bawat parehong modus ay automatic na ikinakabit daw sa kanya kahit wala akong kinalaman. Linawin ko ito, I was never convicted any crime. Yan ang sabi niya. Ang sinasabing warrant mula sa Mandaluyong ay may maraming pangalan at walang isang lehitimo o legal na pangalan ko na nakasaad. Ayun. Yan ang sabi niya. At dagdag pa niya, 9 years later, I'm still correcting a recycled narrative. So, ibig sabihin niya doon, 9 years na nakakalipas, ay patuloy pa rin siyang itinatama ang mga ibinabalik na paratang sa kanya, mga kaplastik. Yan ang defensive niya, mga kaplastik. Judge me by what I do now, but now stories that refuse to die. Yan ang sabi niya. I do now, but not stories that refuse to die. Ay, nako. Husgahan mo na lang daw siya hanggat gusto mo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Yes, magkakasama kami ngayon. Yun. Ang tanong dito, kung sino yung kasama niya. Si Ian ba? Diba? Hindi lahat nakikita ninyo ay totoo. Hindi natin masasabi. Kasi base naman sa investigasyon ni Detective Goodman to, na halos iisa lang ang website, iisa lang po yung username, at iisa lang din po yung bahay ng taong inaakusa at ng di umano na pinagdududahan ng karamihan.
Let's say, given na yan, baka malay na natin, baka may kakambal ka lang, o baka parehas lang kayo ng itsura ng bahay dahil nasa condominium kayo. Pwede rin yun, pwede. Kasi pag nasa condominium ka, halos isa lang ang itsura ng bahay nyo eh. Pero hindi ko lang sure kung parehas din kayo ng alaga ng aso, mga ka-plastic. So, let's say, tingnan natin. Sa page 22, mga ka-plastic, Attorney Sabi Filipino lawyer deleted per statement when issues correct concerning yon yung dating abogado. Ayan. Correcting niya. Taken for the YouTube search result for yon. Kamukha nga niya si kamukha niya yung suot ni contractor, si Diskaya, Sara Diskaya, mga ka-plastic. Parehas na parehas sila, nakasalamin, naka long sleeve na white, then naka checkered na parang blue and white. Talagang Sara Diskaya ang mga pormahan, mga ka-plastic. Sa page 23, mga ka-plastic, mahaba na istorya natin Taken from the some screenshot post in an article published in 2017, mga ka-plastic. Ito po yung nagngangalang Golly May na ipinosted niya noong October 2017. Siya po yung inaaligasyon na Susan, mga ka-plastic, aka Alice Villanueva na naman at Gabby Gibero. Halos iisa lang talaga yung mga pangalan ng mga sinasabi ng mga biktima. Hindi consistent talaga, mga ka-plastic. Halos lahat ng mga biktima niya ay iisa lang po yung pangalan ng attorney na binabanggit nila, Gabby Gibero o Gab Gibero o tsaka Alice Villanueva. Ang dami niyang katauhan, mga ka-plastic. Base nga sa post dito ni ABS-CBN, mga ka-plastic, the suspect is identified as Susan, who used a name a real lawyer, Alice Villanueva. According to ABS-CBN report, suspect pledged her victim's quick annulment proceeding for the only 200,000 but she managed to scam up to 500k pesos. Hindi ba? At ito po yung mga post niya, mga ka-plastic. Yeah. At ito na naman po yung isa pa niyang page noon. That was 2017. Talagang dekalibre din ng kanyang pang-i-scam, mga ka-plastic di umano. Na hanggang kalahating milyon ang hinihingi niya sa tao. Pero mas matindi yung kanina, 9 million. 9 million po yun, mga ka-plastic. Hindi po biro ang 9 million. Quick annulment lang. Pero sabihin na nating conspiracy pa rin to, mga ka-plastic. Hindi to totoo, mga ka-plastic. Pawang haka-haka lang. Kasi magkaiba ng identity yung taong nandun sa ngayong bagong page niya at saka sa dati na allegedly na pagkatao noong 2017 na abogado di umano. Sa page 22, sa 24, ito na po yung part na nabanggit na rin po ni Detective Goodman na si Makagago allegedly endorsement video for attorney the Filipino lawyer which appeared in his paid YouTube membership content. Kaya siguro ginawa niyang membership content yung latest post niya nung araw na yon. Kasi nga po may inendorso daw siya na abogado. Kaya naka-members only. Pero kahit naman naka-members only yan kung ang taong mag-iimbestiga sa iyo ay kaya niyang bayaran yung membership paid niyan, kaya niyang halungkatin niya yung mga sinabi niya doon sa Facebook sa video na yon. Sabi naman dito, he later
started in his recent video titled Norman Mangusin Wanted Na. Yun yung kamakailan lang na pinost niya. That is was not an endorsement but a shoutout. Mamaya lilinawin natin ang pinagkaiba ng shoutout at saka ng endorsement. Given in exchange for favor in interview, Ian. There has been, kasi yun yung kasing usapan nila mga kaplastic. Binigay niya yung impormasyon ni Ian, nagpa-interview si Ian, kapalit nun, i-endorse mo ko. That was yun naman ang katwiran naman ni Makagago that time. Na ang sabi niya, pinagbigyan lang naman niya daw itong abogado di umano na i-shout out ang kanyang Facebook page para makilala sa buong Pilipinas. Hindi po siya endorsement. So mamaya tatalakayin natin yon kung anong pinagkaiba ng endorsement sa shoutout. There has been debate over whether the video constitutes an endorsement or shoutout, particularly due to his closing statement. Sabi nga niya dito, so you can go and contact them for more information. So mamaya papanorin na itatalakayin natin ng konti kung ano yung kahulugan ng so you can go and contact them for more information. Para malaman natin talaga kung endorsement pa talaga yan o shoutout yan. Sa next page naman, base ni Detective Goodman, attorney di umano, Pilipino lawyer, posted alleged shoutout video made by Makagago on his paid YouTube membership content. Yan. At pinost naman to ng attorney, mga kaplastic. He featured that published me in the spotlight hanggang sa dulo, hanggang sa makamit ang ustisya at may tama mali. Yan. Bla 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 bla. Masaya ako na maging katbilang sa laban na ito. Yan, natuwa siya kasi na-promote yung kanyang Facebook page. 'Di ba? Baga, sino ba naman ang hindi matutuwa na social media influencer ka tapos ipopromote yung small vlogger sa magandang paraan? Kahit naman sino matutuwa. Kasi may possibility na mag-gain ng followers at views ang kanyang Facebook account dahil na-promote o sinout out yung pangalan ng page mo. So that's good para kay di umano abogado. Page 26 mga kaplastic, naglabas uli ng sagot. Our attorney di umano Filipino lawyer and the alleged scammer Susan, also known as Maria Sabien Libiste, and several other aliases, the same person, question mark, we do not know for sure. We do not know for sure, According to the Sabi Filipino lawyers, live streams and the audio recording, she claimed that Makagago is the only person who knows her personally and has been her face. So, sinasabi dito mga kaplastik na kiniklaim daw ni Atty. Di Umano na siya lang po yung tao na social media influencer na alam niya ang kanyang personalidad at the same time ang kanyang muka. So tama nga naman yung sinabi ko sa recent video ko na sila talaga ay magkakakilala sa itsura at sa personality. Makagago has neither confirmed nor denied. Yun nga lang. Dinenied niya. Hindi daw niya kilala. Whether Ate Sabi Filipino lawyer and the alleged scammer Susan are the same person. Yun ang sabi ni Makagago. Hindi daw magkapareho o iisang tao yung inaakusahang abogado noong 2017 at yung abogado niya ngayon. Di umano. In his recent video titled Norman Mangusin Wanted Na,
He cited concern related the Data Privacy Act. Baga pinaliwanag nga ni Makagago at Sapman na meron tayong tinatawag na Data Privacy Act na magiging posible na cyber libel, mga kaplastic. And the potential retaliation appear to create content involving attorney, di umano, and the alleged paint lawyer. Kaya hindi niya ginawan ng content. At the same time, sinabi rin po yan ni Boss MG na hindi niya pwede munang ipaling yung issue na yan para lang po sa mga karamihan na nagtataka na netizens at mga OFW na nabiktima di umano ng abogado na ito, mga kaplastik. So, mawawala tayo sa frame, yun nga sabi ni Makagago, kung uunahin natin tong taong to. Kasi nandun na tayo sa exciting part na malapit na makulong si Norman Mangusin, tapos bigla na lang kayong papaling sa ibang tao. So pangit nga naman. So hopingly, ngaya nga na sinabi ko sa dati kong content na pagkatapos sana ni Norman Mangusin ay imbestigahan naman nito sana itong taong nasa likod na ito. Kung totoo na iisa ang sinasabi ni Detective Goodman, na iisa ba talaga itong sinasabi nilang peking abogado noong 2017 at ang abogado di umano ngayon? Di ba? Sana magawan niya ito ng expose. Hopingly dami nag-aantay dyan. Kasi kay Norman nauumay na tayo, di ba? Pero for sure, malapit na talaga makulong si Norman kasi nga nagkakaroon na nga siya ng signs of paranoia. Na feeling niya sa sarili niya na nauubusan na siya ng lupang tinatapakan niya, mga kaplastik. So, yun na po. Ito yung last page ng Detective Goodman's expose niya sa isang di umano na peking abogado na maraming biniktimang OFW dahil sa quick annulment that was 2017. Di ko lang alam kung ngayon ganito pa rin yung ginagawa ng bagong inaakusahang di umanong abogado. So magtungo ngayon tayo doon sa comment ni Susan Goodman. Sabi dito sa comment ni Susumo Hariko, opinion ko lang siguro kaya ayaw magsalita ng fully disclosed ni MG tungkol dyan sa ngayon dahil meron siyang nakapokus na kaso. Which kung magsasalita kasi si MG ngayon, may posibilidad na makasira yung mga ikinaso niya laban kay Mangusin. Kumbaga sa salitang kalye, nabate. Kaya siguro ngayon wala pang total na action si MG dyan. Pero keep up the good work lang. Iba yung issue sa kabila at iba rin ang issue na ito. Isa rin ako sa mga nakakaisip pa noon na something fishy sa babaeng ito. Ibang iba si FG Group na puro kwela lang. Itong babaeng itong pure at hominem. Tama nga naman ang sinabi ni Susumo Hariko na baka nga naman masira yung diskarte ni MG. Kaya hindi niya muna ito pinapansin, mga kaplastik, kasi nga mawawala tayo sa frame. Sabi nga ni Rickmar Gibero Amon, hindi kaya ikaw rin ito? Parang fake account rin kasi, asking for a friend. At ang reply naman ni Detective Goodman, hindi mo pwedeng basta-bastang sabihin na fake account pagdating po sa page dahil lang walang muka. Napakaraming page ang walang muka, especially if it belongs to one or more people or a group. Diba?
We are also exposing alleged infamous scammer. Kaya raw allegedly, according to her, magpapatay kahit sino. Yun nga yung sabi niya dun sa live stream niya eh. Papatayin daw niya. Diba may pagka-Norman Mangusin din po siya mga kaplastic. We are also exposing alleged infamous scammer na kaya raw allegedly, according to her, magpapatay kahit sino. Bakit namin ilalabas ang mukha namin o gagamitin ng original account? Hindi rin puro logical na gumawa ng ganitong ipino-point na sarili namin. Logical. Ayan. Diba mga kaplastic? Ayun. Sabi nga ni Ted Boy Kodak, focus lang kay Kulaong. O nga naman, focus lang naman tayo kay Kulaong sa ngayon. Pero hopefully, dumating ang panahon na ito naman ang imbestigahan. Diba mga kaplastic? Kung hindi man to imbestigahan, wala na tayo magagawa. Mga OFW kasi, gumawa na kayo ng paraan. Magsampa kayo ng kaso para sa gayon, maano na siya. Diba mga kaplastic? Sabi nga ni Ron Milana, nakakatakot kasi mawala na si Mangusin at mukhang walang gagawin na aksyon si Boss MG laban kay... Diba? Teka lang, mayroon akong hinahanap mga kaplastic eh. Sorry medyo tumagal. Nawala. Ito, may sinabi nga si Makoy, sino ba naghahanap? Meron ba? At ang sabi naman ni Detective Goodman, yes, around 12 to 15 OFWs na recent niya lang na allegedly scam with amounts ranging from 250,000 to 500,000 pesos each within 2024 hanggang 2025. So ito yung pinakabago, no, mga kaplastic. So may bago pala siyang issue, no? Allegedly yon, di o mano kung totoo man ito. At ito po yung pinaka most of the top. Sabi ni Irad Ponagnam, totoo bang may warrant yung kaso ni... Ang sagot niya mga kaplastic, please kindly scan this mga kaplastic. Ito po yung link. At ito po yung link. At ito yung lumabas. Yung QR code na yan mga kaplastic. So, magtungo po tayo dun sa QR code na yan mga kaplastic. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kuha lang tayo ng file. Yan. Lumabas po yung yung warrant API verified na QR code. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, i-click nyo lang at lalabas po yung e-warrant.
Hindi ko na po siya isusum in kasi ang nakalagay dito mga kaplastik ay ang status niya at large mga kaplastik. Tsaka nakalagay pa dito is unserved mga kaplastik. Kasi automatically lalabas naman po yung link na yan mga kaplastik kapag in-scan yung QR code via photo. So ngayon, yung kasong yan is malalaman natin kung yung unserved na sinasabi niya ay totally, ito po yung tanong ko sa ano na yan, mga kaplastik. Base sa DOLA, mga kaplastik, base sa DOLA, meron tayo ditong tanong. Oh? Sabi ko kasi sa tanong, ayon sa larawan na lumalabas sa website ng PPE warrant, ano po ang malinaw na paliwanag dito? Kasi sabi dito unserved eh. Ayon sa larawan ng e-warrant ng PNP, unserved hindi pa napapatupad. Nangangahulugan ito ay ang arrest warrant laban kay yon. Hindi pa napapatupad o hindi pa nahawakan ng suspect para arestuin, mga kaplastik. At yung at large na yon na sinasabi dun sa PNP, nalalaktaw o hindi pa nauhuli. Ibig sabihin hindi pa nahahanap o hindi pa naaresto ang suspect. So ibig sabihin doon, wanted po siya mga kaplastik. Tungkol sa tanong kung hindi pa dismiss ang kaso, ang warrant status ay unserved at large ay hindi direktang nagpapahiwatig kung dismiss na ang kaso. Ang pagkakaroon ng warrant ay nangangahulugang inisyo ito ng hukuman, hindi sapat na ebidensya noong panahong iyon. Ngunit maaaring magkaroon ng mga pagbabago kaso tulad ng dismissal, downgrade ng mga kasong inakusa. Sa pamamagitan ng mga prosesong hudisyal, pagkatapos ng paglabas ng warrant, upang malaman kung dismiss na ang kaso, kailangan suriin ng disposisyon ng kaso sa hukuman na nag-issue ng warrant o sa mga opisyal na record ng korte o pampublikong jurisdiksyon. Yun mga kaplastik. So tinanong ko na rin siya kung mayroong existing criminal record po yung inaakusahang abogado di umano. Ang sabi dito, hindi po direktang nangangahulugang mayroon siyang existing criminal record hanggang ngayon. Narito ang pinagkaiba ng linaw. At ang pinakita sa larawan ay warrant status mga kaplastik. Nangangahulugan lamang ito ay may inisyo na arrest warrant mula sa hukuman at hindi pa napapatupad ito dahil sa suspect ay hindi pa naaresto. Ang pagkakaroon ng warrant ay nangangahulugan ang kaso ay nakapile na nasa prosesong hudisyal pa o maaaring pending pa sa korte. Ngunit hindi pa ito katumbas ng pagkakaroon ng criminal record mga kaplastik. Ang criminal record ay nabubuo lamang kung mayroon final na hatol ng hukuman na nagpapahayag na siya ay guilty sa kasong inaakusa siya. O kung ang kaso ay sa ikutuparan at natatapos sa sistema ng hustisya, kung ang kaso ay hindi pa naitatapos o kung maaaring na-dismiss ito sa hinaharap, hindi pa ito nabibilang bilang bahagi ng kanyang permanenteng criminal record. So ibig sabihin hindi pa to nauusad. At dahil nasa Pilipinas tayo mga kaplastik, mabagal talaga ang usad ng kaso mga kaplastik. Lalo na kung mahirap ka lang. Kaya nga kung ako sa inyo mga OFW na sinasabi ninyo na nabiktima kayo di umano ng abogado na kinikilala ninyong di umano na peke daw, ay magsampa kasi kayo ng kaso. Huwag nyo kasing iasa sa mga social media influencers yung problema ninyo. Kasi nga, maging siya man ay meron siyang kinakaharap na.
Kung gusto nyo, magpa-Rappi Tulfo kayo. Dahil si Rappi Tulfo, may multiple action yan. May multiple task na pwede niyang gawin yan sa pangkalahatan. Kung gusto nyo mapabilis ang proseso nyo at magawa ng solusyon ang lahat, kay Rappi Tulfo kayo mga kaplastik. Sa kasalukuyan ng tiyak na impormasyon ay mayroon hindi pa natutupad na warrant at sa kaso ay maaaring pa ring nasa proseso sa korte. Para malaman kung mayroon siyang criminal record, kailangan suriin ang pinal na desisyon ng hukuman sa kasong iyon. So hindi pa nga talaga umuusad yung kasong iyon. Bagamat meron siyang warrant. Ang last na tanong ko dito, ito po ba ay may tuturing na wanted na sa otoridad, mga kaplastik? Ang sagot ni Dola, opo, may tuturing na wanted, hinihingi ng otoridad. Si ay batay sa ipinakita. Ang termino at large, nalalaktaw, at ang unserved, hindi pa natutupad na warrant ay naghangahulugang inisyu ng hukuman ng arrest warrant laban sa kanya at hinahanap pa rin siya ng mga otoridad para arestuin at hanapin ang kasong inakusa. Ito ay kahulugan ng isang wanted person sa sistema ng pagpapatupad ng batas. Kung mayroon kang kung meron kang impormasyon tungkol sa kanyang lokasyon, maaari mong ipagbigay alam ito sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o PNP E-Warrant Division para matupad ang warrant, mga kaplastik. So yun na lang pala ang pwede nating gawin. May existing warrant arrest na siya. Ang gagawin na lang talaga ng mga OFW na nabiktima na ganito ay magbigay kayo ng impormasyon kung saan siya nagtatago. Diba? At sa gayon, mabigyan na ng tuldok yung mga haka-haka kung talagang iisa na yung taong pinagdududahan nyo ngayon at yung abogadong peke di umano doong 2017, mga kaplastik. So yun, ang pag-uusapan naman natin yung last part na sinasabi ni Makagago kung shoutout ba siya o endorsement. Ito po, may sunod kasi akong tanong kay AI Dola. Kung sunod ko pong tanong, ano po ang pinagkaiba ng shoutout sa endorsement? Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa layunin, pagiging formal at compensation. Ang shoutout ay kahulugan nito ng isang casual na pagbanggit o pagkilala sa isang tao, negosyo, produkto o pangyayari. Layunin karaniwan paraan ng pagpapahalaga o pagbabahagi ng impormasyon o pagpapakilala sa isang bagay sa mga tagasunod. Hindi kailangan may kasamang kasunduan o bayad. So ibig sabihin libre niya itong binigay na isinout out niya online ang pangalan na yun, mga kaplastik. Yung particular Facebook page ng taong yun. Ang katangian niya hindi formal. Maaaring biglang banggitin sa isang vlog, post o usapan at walang tiyak na obligasyon sa pagitan na nagbigay ng shoutout at ng nabanggit. Halimbawa, shoutout sa aking kaibigan na si Ana na nagbukas ng bagong kainan sa Maynila, sulit na sulit puntahan. Yun. Pero wala po yung bayad. Baga nasatisfied ka lang sa quality ng kanilang karinderya. Yun eh. Yun yung point of view doon. So walang bayad yun. At ito naman po yung endorsement, mga kaplastik. Ang endorsement ay kahulugan nito ay isang formal na kasunduan kung saan ay isang individual tulad ng influencer, artista o eksperto ay sumusuporta o nagpapatunay sa isang produkto, serbisyo o tatak. So patent yung pinag-uusapan dito, yung serbisyo o yung product. Halimbawa, may product ka tulad ng shampoo, i-endorse mo yun. Pero hindi naman po siya object eh. Isa siyang particular page. Layunin na mag-promote o kumbinsihin ng mga tagasunod na bilhin ng gamitin ng mga bagay na inendorso, karaniwan na may kasamang bayad o kahalili na benepisyo. O yun.
Ang endorso kasi, ang meaning nun sa pagkakaintindi ko sa aking comprehension mga kaplastik ay isa siyang pagbayad. Baga paid endorsement. Meron po siyang binayaran sa taong yon para i-endorso mo yung aking produkto. O i-promote mo sa iyong page o sa iyong YouTube channel. Ang katangian ay may kasunduan na naglalarawan ng mga tuntunin kailangan tumpak at totoo ang mga sinasabi at kailangan ipahayag kung ito ay bayad na kooperasyon. Kasi meron ganun eh. 'Di ba meron tayong may mga nilalagay na something na may DTI permit number, mga ganun, mga kung ano-ano yung parang patunay na ay meron, 'di ba, may tulad sa election mga kaplastik. This commercial was paid in the ganito ganyan, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? Yan yung tinatawag na endorsement mga kaplastik. Ayon sa mga batas na alintuntunin ng plataforma tulad ng YouTube o TikTok. Parang kumbaga sa affiliate program ng TikTok, 'di ba? Yun, binabayaran tayo para mag-promote ng produkto nila. Yan ang endorsement mga kaplastik. So halimbawa ng endorsement, ako si Juan de la Cruz at ang ini-endorso ko ay XYZ Milk dahil ito ay may tamang sustansya para sa pamilya. Bisitahin ang kanilang website para sa higit pang detalye. So para may pagtatugma doon sa sinabi ni Makagagop, you can go now and you can may go and contact this website, di ba? For the assistance, sabi niya. Yan yung, hindi ko alam yung yung nasabi niya ka. Bukod pa rito, ang endorsement ay kadalasang may pananagutan sa pagiging totoo ng mga pahayag. Samantalang ang shoutout ay walang ganitong obligasyon. So libre. Eto po, may last question pa ako doon. Pero sa kaso ng isang social media influencer na binanggit po niya ang particular na FB page na isang abogado at pinakita niya po mismo ang kanyang blog, ang larawan ng FB page nito, karagdagan ay sinabi niya sa kanyang video, quote unquote, so you may go and contact them for more information. May tuturing pa rin po bang shoutout or endorsement? Yan ang sagot ni Dola, the AI. Ang kasong ito ay mas maituturing itong shoutout. Malinaw na shoutout yung ginawa ni Makagago mga kaplastik kaysa endorsement. Maliban na lamang kung mayroong formal na kasunduan o kompensasyon na higit na binanggit, narito ang mga dahilan. Bakit po siya shoutout mga kaplastik? Walang formal na kasunduan o bayad kundi kung hindi nagkaroon ng usapan, kontrata o anumang uri ng kabayaran, pera, produkto o serbisyo sa pagitan ng influencers at ang abogado. Ito ay simpleng pangbanggit lamang. So malinaw at the same time sinabi naman ni Makagago yon sa kanyang Facebook, sa nakaraang video niya na humihiling kasi itong abogado niya na paki-shoutout naman po, paki-sabi naman po yung aking Facebook page bilang kabayaran doon sa pagtulong ko na ilakad sa iyo tong si Ian mga kaplastik. So in meaning mga kaplastik, wala po siyang hininging bayad si Makagago. Basta ang kapalit lang po ng kondisyon na yon, ang usapan, i-shoutout mo yung aking Facebook page para magkaroon ng impormasyon ng mga taong manonood sa iyo. Layo din na ipinabahagi ng impormasyon ay pahayag na so you can go and contact them for more information. Ay mas nakatuon sa pagpapakilala ng pagkakataong makipag-ugnayan, hindi sa pag-promote o pagrekomenda ng mga serbisyo ng abogado bilang isang produkto o tatak. So yun, mga kaplastik. So nangangahulugan, hindi niya, ito'y sa pakikipag-ugnayan na hindi nagpo-promote o nagrekomenda ng mga serbisyo. Bagang sinabi lang naman niya, so you may go contact them and for more information. So ibig sabihin lang noon, kung gusto mong malaman ng kanilang mga insights nila
ay pumunta po kayo sa page nila para malaman ang lahat ng detalye. So yun ang meaning nun. So walang endorsement nga naman. Hindi naglalaman ng explicitong pag-aproba o testimonial. Walang sinabi ang influencer tungkol sa kalidad ng serbisyo o personal na karanasan sa abogado na karaniwang bahagi ng endorsement. Kailan ito yun. Ang tanong dito mga kaplastik the biggest question. Kailan ito maaaring maging endorsement mga kaplastik? Magiging endorsement ito kung mayroong kasunduan na binabayaran ng influencers parang itaguyod ang abogado o kanyang mga serbisyo. Tulad ng halimbawa, nag-endorso ka ng isang politiko, binayaran ka niya, so magbablog ka ng mga isang content about dun sa politiko na yun at sasabihin mo yung mga napagdaanan ng isang politiko na yun na tumatakbo. At sasabihin mo na napakabuti nitong politiko na to sa kabila ng pagnanakaw niya sa Pilipinas ay marami pa rin siyang natulungan na pamilya niya. Maliban lang sa atin na hindi tayo tinulungan. Yun ang tawag doon ay endorsement. Ang influencer ay gumagawa ng explicitong rekomendasyon, halimbawa pinakamagaling na abogado sa larangan ng kriminal na kaso, kaya ko silang irekomenda. Ayon sa mga lituntunin ng mga plataforma at posibleng batas sa Pilipinas, kailangan ipahayag ng influencer kung ito ay bayad o na kooperasyon tulad ng paggamit ng hashtag ad or hashtag sponsored. Yun yung ibig ko sabihin mga kaplastik. Kapag halimbawa, pag endorsement man siya, may maglalagay siya ng hashtag endorsement or sponsored siya. Diba? May mga parang something na ganun na this commercial was sponsored. This commercial was advertisement. Yun. Diba? May mga ganun sa huling part ng video. Yan yung tinatawag na endorsement mga kaplastik. So malinaw na malinaw yung ginawa ni Makagago at Sapman ay hindi po siya endorsement. Shout out po siya. Dahil nakiusap nga lang naman talaga yung abogado na yon sa kanya kapalit ng pagtulong niya na ilakad si Ian papunta sa kanya para interviewin, ay yun na lang yung magiging pinakabayad niya, ang pag-shout out ng mga Facebook page niya. Yun lang. 'Di ba? Napakalinaw mga kaplastik. So wala na tayong argumento about doon sa sinasabi nilang shoutout or endorsement, bagamat wala naman pong sinabi na hindi naman niya consistently na pinopromote yung particular page na yon. Isang beses lang niyang sinabi yon. That was sa membership pa na content niya mga kaplastik. Sa member only lang niya ipinost yun. So wala tayong problema doon sa ginawa ni Boss MG mga kaplastik. So malinaw na malinaw itong content na ito is all about conspiracy lamang, yung mga pinakita ni Detective Goodman. Hopefully na sana wag niyong gawin ng masamang kahulugan tong content ko na ito, dahil ang gusto lang naman mangyari ay kung totoo ba talaga, di ba? Kung may mga sum of evidence na ipinakita yung tao, pero ang tanong, iisa lang ba talaga? So paano mapapatunayan na iisang tao? Itong si abogado noong 2017 at yung abogado ngayon na kasama ni Makagago at Sapman. Di umano na peking lawyer daw ito mga kaplastik. So dito na po magtatapos ang aking content. Hopefully sana mayroon po kayong naintindihan, at baka sabihin ng iba puro common sense na naman yung mga pinagsasasabi ko, at mananatili po tayong patas sa magkabilang panig, at hindi natin layunin na may sinisiraan tayong isang malaking tao, at hindi ko layunin din na sirain ng diskarte ng isang nakapokus sa isang tao
na tugisin. Kahit maging ako, gusto ko na talagang matuldukan yung kaligayahan nitong kulaong na ito, mga kaplastik. So, kaya ko lang to ikinontent yung sa side ng isang allegedly o di umano na inaakusahan nilang peking abogado na marami niloko na OFW tungkol sa quick annulment, na magpahanggang ngayon ay meron na naman daw siyang nabibiktima na nagkakahalagang 250,000 to 500,000 o kalahating milyon ang nakakamal ng taong ito. At the same time, yung mga lumalabas na ebidensya ni Detective Goodman na halos pare-parehas yung username, pare-parehas yung email, yung mga pangalan ng mga statement ng mga nabiktimang OFW, binanggit nila yung pangalan nun, halos iisa lang din, Villanueva, Libiste, Goodman o ano man yung mga sinabi niya doon sa post na yon, halos iisa lang talaga yung pangalan. So paano nga naman may papaliwanag ng kampo ng inaakusang abogado na hindi siya yon? At lalo na yan, nakita pa yung kanyang mga larawan na kung saan ay nandun yung bracelet niya, parehas doon sa bracelet ng ibang page, parehas ng aso, parehas ng itsura ng sahig sa bahay, 'di ba? So, doon pa lang may something fishy nga talaga. Na sana mabigyan talaga to ng content balang araw. Mabigyan to ng expose ng isang social media influencer para malaman natin kung talagang iisa lang talaga ang taong ito. So hopefully, walang magbabas sa akin, bagamat ito ay isang conspiracy lamang at hindi to exclamation point na sinasabi nating totoo yung mga lumalabas sa social media. Kayo na lang po ang manghusga kung ano ba talaga ang nangyayari dyan. So hanggang dito na lang ang pinakamahaba kong content sa history ng video live stream. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.